Isang matandang babae ang minsang nagbigay ng pagkain sa 3 batang lansangan na hindi niya alam na ang munting kabutihang iyon ay aalingaw-ngaw sa kanyang hinaharap at babaguhin ito magpakailanman. Marahang umaakyat ang singaw mula sa kaldero, humahalo sa masaganang amoy ng mainit na sabaw at bagong lutong tinapay. Ang kariton ng pagkain ni Aling Maria ay payak lamang ngunit napakalinis. Mayroon itong lumang metal na balangkas, kupas na tulda, grill na bahagyang kumakaluskos, at maayos na hanay ng mga bote ng ketchup at mustasa na parang maliliit na sundalong handang-handa sa tungkulin. Sa paligid niya abala ang lungsod, bumubusina ang mga sasakyan, nagmamadaling dumaraan ang mga paa, umaalingaw-ngaw ang mga sirena sa malayo at lumulutang sa hangin ang mga usapan, ngunit tila walang tunay na nakakapansin sa isa't isa. Ang mga kamay ni Aling Maria ay hinubog ng maraming taon ng trabaho. May kalyo ang mga daliri, may maliliit na paso at ang mga kuko'y pudpud na sa kakayod. Inayos niya ang kanyang mantsadong tapis at iniabot ang isang mainit na mangkok ng pagkain sa isang suking kostumer. "Pagpalain ka ng Diyos, Aling," sabi ng lalaki habang naglalagay ng ilang gusot na perang papel sa kahon. Tumugon siya ng isang bahagya at tahimik ng ngiti, ang uri ng ngiting nagmumula sa taong dumaan sa mahirap na buhay, kung saan hindi nagtatagal ang mga ngiti. "Sana'y magustuhan mo, iho," sagot niya. Pagkaalis ng lalaki, sinulyapan niya ang kahon ng pera. Hindi ito halos puno, mas kaunti kaysa dati. Bumaba ang benta. Ang ginagawang konstruksyon sa kalsada ay nagtutulak palayo sa mga tao. At isang magarang food truck, 2 block lang ang layo, ang umaakit ng mga costumer gamit ang makinang nakaratula at mamahaling menu. Gayunman, nanatili si Aling Maria sa kanyang pwesto. Palagi naman siyang ganoon. Pagsapit ng 6:00, nagsimulang lumubog ang araw at humaba ang mga anino sa ilalim ng kanyang tolda. Doon niya sila napansin, 3 bata. Hindi sila maingay, hindi sila nagmamadali. Magkakadikit silang naglalakad na parabang napakabigat harapin ang mundo ng mag-isa. Magkakamukha silang 3, malalalim ang mga mata, matatalim ang cheekbone at gusot ang itim na buhok. Para silang mapuputlang refleksyon ng isa't isa. Manipis na sa suot ang kanilang maluluwag na damit at lupaypay na ang kanilang mga sapatos sa tagal ng gamit. Walang bag, walang kasamang matanda, gutom lang. Napansin sila ni Aling Maria, ngunit hindi siya gumawa ng eksena, hindi siya nagulat, hindi siya nagpanik. Tiningnan lang niya sila, talagang tiningnan, dahil minsan sapat na ang sakit ng realidad. Nanatili ang mga bata sa kaunting distansya mula sa kariton, nag-aalangan lumapit. Sa wakas, ang batang nasa gitna ang humakbang pasulong at marahang nagsalita. "Ma'am, may natira po ba kayong hindi na maibebenta?" Napahinto si Aling Maria, hawak ang sandok. Narinig na niya ang tanong na iyon noon mula sa iba't ibang bibig sa iba't ibang taon. Ngunit may kakaiba sa 3 ito. Hindi sila nagsalita ng may hiya ni may paninisi. Pangangailangan lang iyon, hubad at tapat. Tinitigan siya ng 2 na parang may masakit siyang nasabi. Bahagyang nanginig ang boses ng batang nasa gitna. "Wala po kaming pera." Sumikip ang lalamunan ni Aling Maria. Tumingin siya sa kaldero, sa mga mangkok na handa na at sa halos walang laman na kahon ng pera. Pagkatapos, muli niyang tiningnan ang mga bata. Ang isa'y nakayuko. Ang isa na may mahigpit na kinagat ang labi. Pinipigilang umiyak. Huminga siya ng malalim at nagpasya. Hindi ito pakiramdam ng kabayanihan, natural lang. "Halika," sabi niya habang marahang kinukumpas ang kamay. "Lumapit kayo, hindi ako nangangagat." Maingat silang lumapit, hindi sigurado kung ligtas. Ipinagsilbi niya sa kanila ang natitira, 3 katamtamang bahagi, hindi marami pero mainit. At kapag gutom ka, ang init ay maaaring maging pag-asa. Umupo
ang mga bata nang magkakatabi sa kanyang mga plastik na bangkito. Sa una, mabilis silang kumain na para bang maaaring mawala ang pagkain. Pagkatapos ay bumagal habang nagsisimulang magtiwala ang kanilang mga katawan sa sandali. Pinagmasdan sila ni Aling Maria, sumakit ang kanyang dibdib kahit hindi niya alam kung bakit. Marahil pinaalala nila sa kanya ang kanyang anak o ang bigat ng mga taong pasan niya o baka simpleng kirot lang nang makitang kumakain ang mga bata na para bang iyon na ang huling pagkakataon. Ano ang mga pangalan ninyo? Tanong niya. Pinatatatag ang boses. Nagkatinginan muna sila bago sumagot. Ako si Ricardo, sabi ng una. Ako si Antonio, sabi ng nasa gitna. Ako si Francisco, dagdag ng ikatlo. Dahan-dahang tumango si Aling Maria, inukit sa alaala ang kanilang mga pangalan na para bang mga kayamanang hindi niya kayang kalimutan. At saan kayo natutulog? Tanong niya. Bumagsak ang kanilang mga mata sa lupa. Kahit saan po, mahinang sagot ni Antonio. Humigpit ang hawak niya sa sandok habang sinisipat ang kalsada. Patuloy ang paglalakad ng mga tao, bumibili, tumatawa, binabaliwala ang tagpo, ilang hakbang lang ang layo. Isang lalaking malinis ang damit ang tumingin sa kanila ng masama na para bang nakakahawa ang kahirapan. Umalsa ang galit sa dibdib niya pagkatapos isang malamig na boses sa likuran. Namimigay ka na naman ng pagkain, Aling lumingon siya. Si Mang Rogelio iyon, isang lokal na lalaking parang siya ang may-ari ng lugar. Iyong tipo ng taong laging nagyayabang na may kakilala raw sa munisipyo. Huwag kang iiyak kapag wala ka ng pera, panunuyan niya, tinitingnan ang mga bata na parang mga peste. Nanigas ang tatlong bata, mahigpit na hinawakan ng isa ang mangkok, ang isa'y itinago ang mukha. Tumayo ng tuwid si Aling Maria sa kabila ng sumasakit niyang likod. Hindi ako nagrereklamo, mariin niyang sabi, at kumakain sila. Tumawa si Mang Rogelio. Gagawin mong kanlungan ng kariton mo, tapos darating ang mga inspektor, tapos ka na. Tinitigan niya ito ng diretso. Hayaan mo silang dumating, walang marumi rito, gutom lang. Nagklik ng dila si Mang Rogelio at umalis, ngunit nanatili ang kanyang banta na parang masamang amoy. Tumingala si Ricardo, litong-lito sa pagtatanggol niya sa kanila. Napalunok si Antonio. Ang mukha ni Francisco'y nag-aapoy sa tahimik na galit. Mahinang nagsalita si Aling Maria. Tapusin ninyo, at kapag tapos na kayo, sabihin ninyo kung saan kayo pupunta. Hindi ako mapapakali kung pababayaan ko lang kayong umalis. Nagkatinginan ang mga bata at sa unang pagkakataon may iba ng laman ang kanilang mga mata bukod sa pangangailangan. May munting kislap ng tiwala. Hindi niya alam noon, ngunit sa sandaling iyon, sa tatlong maliit na mangkok at isang matatag na pangungusap, nakagawa siya ng pasyang bihirang patawarin o kalimutan ng mundo. Ang pagpapakain sa tatlong gutom na bata ay hindi lang kabaitan. Ito ay, nang hindi niya namamalayan, isang pangako. Patuloy ang galaw ng lungsod. Dumaraan ang mga sasakyan, namimili ang mga tao nang hindi lumilingon at ang kanyang grill ay umuusok na parang pagod na tibok ng puso. Ngunit para kay Aling Maria, nagbago ang lahat sa sandaling umupo ang mga batang iyon. Dahan-dahang kinain ni na Ricardo, Antonio at Francisco ang huling subo na para bang maaari nilang pahabain pa ang init. Hindi sila humingi ng dagdag, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil pinigilan sila ng hiya. Iniabot ni Aling Maria ang isang panyo kay Antonio nang may tahimik na pag-aaruga. Magpunas ka, iho, sabi niya, hindi matamis, kundi taos-puso, tulad ng isang lola na hindi kailangang magpanggap. Tumango si Antonio at tumingin sa ibaba. Salamat po, bulong niya. Maingat niyang tinipo ng kanilang mga walang lamang mangkok. Napansin ang kanilang maliliit na kamay, mga kamay ng bata, ngunit bakas ang lansangan. May mga gasgas, sirang kuko, namumula sa lamig. Pagkatapos ay marahan niyang tinanong, kapag lumubog na ang araw, saan kayo pumupunta?
Nagkatinginan sila at sabay na sumagot, halos pabulong. Sa ilalim po ng overpass, sabi ni Ricardo. Napahigpit ang lunok ni Aling Maria habang nararamdaman ang pagpilipit ng kanyang puso. Ang overpass ay isa sa mga lugar na kilala ng lahat sa lungsod, ngunit walang gustong pag-usapan. Isang espasyo ng mga anino at basang karton kung saan nawawala ang mga tao na parang walang iniwang bakas, mga sulok na kinalimutan ng mundong piniling tumalikod. Bakit hindi kayo nasa isang shelter? Marahang tanong ni Aling Maria. Humigpit ang panga ni Francisco, maingat ang kanyang mga mata. Pinaghihiwalay po kami, direkta niyang sagot. Iyon daw ang patakaran, dagdag niya may tahimik na paghahamon sa tinig. Nagkunot ang noo ni Aling Maria at ayaw ninyong magpahiwalay. Umiling si Antonio, may bahagyang lungkot sa kilos. Kapag pinaghiwalay po kami, baka hindi na namin muling matagpuan ang isa't isa. Halos pabulong niyang sabi, mas masahol ang mag-isa. Hindi agad sumagot si Aling Maria, tinitigan niya ang kaldero ng sabaw, saka ang mga dumaraang tao at sa huli ang maliit na kahong may lamang kita niya sa maghapon. Umakyat ang isang alon ng galit sa kanyang dibdib. Galit sa mga patakarang ginawa sa likod ng mga mesa na kailanmay hindi isinasaalang-alang ang puso ng mga bata. Sige, sabi niya matapos ang ilang sandali. Ayos lang, hindi ko rin kayo paghihiwalayin. Sabay-sabay nagtaas ng ulo ang mga bata na para bang ang mga salitang iyon ay naging bubong na sumilong sa kanila. Pero, dagdag niya ibinababa ang boses, hindi kayo aalis nang hindi muna may sinasabi sa akin. Malumanay ngunit matatag ang kanyang tono. Sino ang nag-iwan sa inyo ng ganito? May pamilya pa ba kayo? Bahagyang kibit-balikat si Ricardo. Tumalikod si Francisco, iniiwasan ang tanong. Nag-alinlangan si Antonio sa katuluyang nagsalita. Hindi na po namin masyadong maalala, mahina niyang bulong. Isang sasakyan lang, gabi na, tapos wala na. Naramdaman ni Aling Maria ang ginaw na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi iyon alaala, kundi isang puwang. Isang patlang na nagpapahiwatig ng sakit na hindi kayang bigkasin. Hindi na siya nagpilit, hindi niya hinila palabas ang katotohanan sa pamamagitan ng pamimilit. Ganito na lang, marahan niyang sabi, kumain na kayo ngayon at bukas kung gusto ninyong bumalik, maaari naman, pero may isang kondisyon. Nanigas ang mga bata tila naghahanda sa kapalit. Anong kondisyon? Tanong ni Francisco. Tinitigan sila ni Aling Maria ng may tahimik na kaseryosohan. Na hindi kayo magnanakaw, sabi niya. Hindi dahil gutom kayo, hindi dahil galit kayo. Kapag may ibinigay ako sa inyo, igalang ninyo ang regalong iyon. Igalang ninyo ako at ang inyong mga sarili. Mabilis na tumango si Ricardo. Hindi po kami nagnanakaw, sabi niya. Yumuko si Francisco, humigpit ang boses. Minsan po sinasabi nilang kami ang may gawa, kahit hindi naman. Naintindihan ni Aling Maria, sa lansangan ng kasalanan ay hindi nasusukat sa gawa, kundi sa itsura. Hinuhusgahan ka batay sa suot mo, sa mukha mo, sa dumi mo. Hindi dito, mahinahon niyang sabi. Dito sinasabi natin ang totoo. Sandaling tahimik ang lahat. Pagkatapos, habang bumababa si Antonio mula sa bangkito, may maliit na bagay na sumilip mula sa ilalim ng kanyang damit. Isang manipis at maalikabok na kuwintas na may munting palawit. Napansin iyon ni Aling Maria. Isa itong metal na anting-anting, simple ngunit may kakaibang disenyo, tatlong maliliit na singsing na magkakabit. Hindi ito marangya, pero hindi rin mumurahin. May kung anong bagay dito ang kumapit sa kanyang isipan, ang kuwintas na iyan, marahan niyang sabi. Saan mo nakuha? Agad na inabot ni Antonio ang kuwintas at tinakpan ito na para bang may pinoprotektahang mahalaga. Akin po ito, sabi niya, nagbabantay. Matagal na po sa akin. Bago ang lansangan, tanong niya. Tumango si Antonio, lumapit sina Ricardo at Francisco na hikayat ng pagbanggit dito.
Lahat po kami meron, sabi ni Ricardo habang ibinababa ang kwelyo ng kanyang damit upang ipakita ang sarili niyang kuwintas. Ganon din ang ginawa ni Francisco, 3 magkakaparehong anting-anting nakasabit sa 3 magkakaparehong kadena na patalo ng puso ni Aling Maria. Hindi iyon bagay na mabibili sa ukay-ukay o sa gilid ng kalsada. Iyon ay espesyal ginawa para sa 3 bata, pinagdugtong ng higit pa sa dugo. Muling tinitigan ni Aling Maria ang simbolo at may gumalaw sa likod ng kanyang isipan. Isang alaala, maalikabok ngunit buhay pa. Isang lumang poster na nakapaskil noon sa poste malapit sa palengke. Abiso ng nawawalang bata. Hindi 3 nawawalang bata. Ang parehong mga mukha. Isang pamilyang desperadong naghahanap, may gantimpala. At sa isang sulok ng poster, isang maliit na simbolo. 3 singsing gaya ng nasa mga palawit. Nanlamig ang mga daliri ni Aling Maria. Ano pong mali? Tanong ni Francisco, napansin ang pagbabago sa kanyang mukha. Pinilit niyang lumunok, sinusubukang panatilihing kalmado ang boses. Wala, iha, sabi niya, kahit bahagyang nanginginig ang mga salita. Iyon lang, ang simbolong yan, hindi yan galing sa lansangan. Mas hinigpitan ni Antonio ang hawak sa anting-anting. Hindi ko po alam, tahimik niyang sabi. Ang alam ko lang, kapag hinahawakan ko ito, may naaalala akong kanta. Yumuko ang tingin ni Ricardo sa semento. At isang amoy, bulong niya. Parang mamahaling sabon. Nagkunot ang noo ni Francisco at isang tarangkahan, dagdag niya. Malaki, bakal, mataas. Napatigil si Aling Maria. Sabon, isang uyay, isang tarangkahan. Hindi iyon overpass, hindi iyon lansangan, iyon ay isang tahanan. Napalibot ang tingin niya, biglang nakaramdam ng pagkailang na para bang may maaring makarinig. Sa labas tila walang nagbago. Ngunit sa loob niya, wala nang katulad ng dati. May isang bagay siyang napagtanto na lubusang nakaligtaan ng iba. Hindi lang gutom ang mga batang ito, naligaw sila mula sa isang lugar na minsan nilang tinawag na kanila. At kung may nag-alok ng gantimpala para sa paghahanap sa kanila, may iba ring taong maaaring nagsikap ng husto upang manatili silang nawawala. Huminga ng malalim si Aling Maria, yumuko palapit at ibinaba ang boses. Makinig kayo sa akin ng mabuti, sabi ni Aling Maria sa mababang tinig. Hindi kayo babalik sa overpass ngayong gabi. Ngayon, mananatili kayo malapit sa akin. Huminto siya sandali, saka idinagdag, hindi dahil sinabi ko, kundi dahil may pakiramdam akong may isang taong ayaw kayong manatili roon. Napatitig ang mga bata sa kanya, kumislap ang takot sa kanilang mga mata. Sino po? Tanong ni Antonio, nanginginig ang boses. Mahigpit na hinawakan ni Aling Maria ang sandok na para bang kaya nitong ipagtanggol silang lahat. Hindi ko pa alam, sabi niya, pero aalamin ko. Sa sandaling iyon, habang nakatayo sila sa tabi ng kanyang payak na kariton, tumigil ang banta na maging tungkol lamang sa mga sikmurang walang laman. May mas malalim na panganib na umuusbong, isang panganib na lampas sa gutom, isang aninong gumagapang mula sa nakaraan. Mas bumaba ang araw sa langit, lumamig ang hangin, dala ang magaspang na amoy ng lungsod, usok ng sasakyan, kumukulong pagkain at ang mamasa-masang amoy ng basang kalsada matapos ang ulan. Patuloy na hinahalo ni Aling Maria ang sabaw, pilit na kalmado sa labas, ngunit sa loob ay balisa siya. Hindi niya matanggal sa isip ang larawan ng 3 maliliit na palawit na may simbolong magkakabit na singsing. Palakas ng palakas ang alaala na ginising nito sa kanyang isipan. Samantala, nanatiling malapit ang mga bata, hindi tumatawid ng kalsada, hindi gumagala. Para bang sa unang pagkakataon, may lugar silang natagpuan na hindi sila itinataboy. Hindi sila gaanong nagsasalita. Tahimik nilang pinagmamasdan ang bawat dumaraan, laging alerto. At kapag may lumalapit ng sobra, kusa silang nagdidikit-dikit na parang iisang nilalang na pinoprotektahan ng sarili.
Iniabot ni Aling Maria ang isang baso ng tubig. Dahan-dahan lang ang inom, sabi niya. Ayokong magkasakit kayo. Tinanggap ni Antonio ang baso gamit ang dalawang kamay. Salamat po, bulong niya. Bigla isang mapanuyang tawa ang umalingaw-ngaw sa malapit. Ay tingnan mo nga naman, panunuyan ng isang boses. Mabilis na lumingon si Aling Maria. Si Mang Rogelio iyon muli at sa pagkakataong ito hindi siya nag-iisa. May dalawang lalaking sumusunod sa kanya, iyong tipo ng mga lalaking kumikilos na parang palagi silang may pahintulot. Ang isa'y may hawak na folder, ang isa na may suot na sombrero at may dalang murang radyo. May ngising mayabang si Mang Rogelio, parang maniningil ng utang na nasisiyahan sa ginagawa. Aling sabi niya ng mapangutya, napakalaki ng puso mo, ha? Namimigay ng pagkain sa mga palaboy? Huwag kang lalapit sa akin kapag ipinasara ka na. Nanigas ang mga bata, yumuko si Ricardo. Mahigpit na kinagat ni Francisco ang labi. Si Antonio'y sumandal sa kariton, sinusubukang maglaho sa paningin. Tumayo ng mas tuwid si Aling Maria. Hindi sila palaboy, Marinyang sabi. Mga bata sila. Tinaasan siya ng kilay ni Mang Rogelio. Mga batang libre ang kain ngayon at ninanakawan ka bukas. Balik niya. Ganyan palagi ang simula. Binuksan ng isa sa mga lalaki ang folder at kunwaring sinusuri ang laman nito. May natanggap kaming reklamo, anunsyo niya, tungkol sa maruruming kondisyon at pagharang sa pampublikong daanan. Parang sinuntok sa sikmura si Aling Maria sa mga salitang yon. Ang salitang marumi, iyon palagi ang palusot. Ang sandatang ginagamit para tablahin ka nang hindi sinasabing hindi ka lang talaga gusto. Malinis ang kariton ko, sabi niya, may bakal sa boses. Palagi itong malinis. Kami ang magpapasya niyan, sagot ng lalaki sabay kibit balikat. Sinulyapan ni Aling Maria ang kanyang kariton. Malinis ang bawat ibabaw, maayos ang bawat garapon, lahat ay nasa tamang ayos. Ngunit alam niya ang katotohanan, kapag may gustong humanap ng mali, laging may mahahanap. Lumapit si Mang Rogelio at ibinaba ang boses, sapat lang para marinig ng mga bata. Binalaan na kita, bulong niya. Dapat nakinig ka. Umiwas ka sa gulo. Paalisin mo ang mga batang iyan. Nanlaki ang mga mata ni Antonio. Mahigpit na hinawakan ni Ricardo ang gilid ng bangkito, ngunit si Francisco ang matapang na humakbang pasulong na para bang poprotektahan ng dalawa. Marahang iniunat ni Aling Maria ang kamay. Hindi niya siya hinawakan, ngunit malinaw ang mensahe. Huwag, bulong niya, huwag kang makialam. Madilim na tumawa si Mang Rogelio. Kay sweet, sabi niya, mga bodyguard mo na sila? Ano ang bayad? Isang mangkok ng sabaw. Gumana ang palabas. Nagsimulang magtipon ng mga tao. Ang iba'y mausisa lang, ang iba na may sabik humusga. Bumulong ang isang babae sa kanto, kaya pala magulo ang lugar na to. Sumigaw ang isang nagbibisikleta, tumawag na kayo ng child services. Nang liit ang mga bata sa bigat ng mga salitang iyon, kita mo kung paano sila tiklop sa sarili nila. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Maria, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang tinig. Wala silang ginagawang masama, sabi niya. Kumakain lang sila, iyon lang. Lumapit ang lalaking may folder sa kariton at yumuko, kunwaring sumisinghot. Parang may kakaibang amoy, bulong niya. Mas hinigpitan ni Aling Maria ang hawak sa sandok. Amoy pagkain niyan, sagot niya, gaya ng nararapat. Muling humakbang si Mang Rogelio at itinuro ang mga bata. Kita niyo, sabi niya sa mga tao, ganito ang nangyayari. Pinapakain niya ang mga batang lansangan, hinihikayat sila. Tapos magnanakaw sila sa paligid at walang gagawin ng kahit sino. Nagkuyom ang mga kamao ni Francisco, naglalagablab ang kanyang mga mata, galit at hilaw. Hindi kami nagnanakaw, sigaw niya bigla ang sumabog ang mga salita. Biglang tumahimik ang kalsada, lalong lumapad ang ngiti ni Mang Rogelio. Ah, ganun ba?
sabi niya nang may panunuya. Kung ganon patunayan mo, tingnan natin kung ano ang laman ng mga bulsa mo. Nanigas si Francisco. Sa gulat, napalingon si Ricardo kay Antonio. At sa katahimikang iyon, naghintay ang lahat kung ano ang susunod na mangyayari. Mabilis na inangat ni Antonio ang kanyang mga kamay sa kuwintas. Mahigpit itong idiniin sa kanyang dibdib. Bago pa may mangyaring iba, humakbang pasulong si Aling Maria, matatag ang tindig, handang magtanggol. Wala kayong karapatan, malinaw niyang sabi. Sapat ang lakas ng boses para marinig ng lahat. Mga bata lang sila. Lumapit ang isa sa mga lalaki, ang may dalang radyo. May karapatan kami kung may hinala, matalim niyang sagot. Gumalaw ang karamihan sa salitang iyon, hinala. Kumalat ito na parang usok, mabilis at mapanganib. Tinaasan ni Mang Rogelio ang boses, ginawang palabas ang sandali. Huwag mo nang pahirapan pa ito, Aling sigaw niya. Alinman sa paalisin mo ang mga batang yan, o tatawag ako ng mga tunay na autoridad para gawin iyon para sa iyo. Naramdaman ni Aling Maria na tila kumikipot ang mundo sa paligid niya, na para bang mabilis na nagsasara ang mga pader ng kanyang buhay. Noon niya napansin ang maliliit na detalye, mga bagay na tumusok sa kanya na parang karayom. May punit ang bulsa ng pantalon ni Ricardo, nanginginig ang baba ni Antonio. Ang galit ni Francisco ay tila handa ng sumabog. Mga bata lang sila, gutom, takot, at ngayon pinapahiya sa harap ng mga estranghero. Huminga siya ng dahan-dahan, itinulak palayo ang takot na umaakyat sa kanyang dibdib at pinatining ang kanyang boses. Kung kukunin ninyo ang kariton ko, kunin ninyo, sabi niya, pero hindi ko itataboy ang 3 bata na parang mga asong gala. Kung nakakasakit sa inyo ang makakita ng gutom, iyon ay dahil hindi pa ninyo ito naranasan. Sa loob ng ilang sandali, tumigil ang lahat. May mga taong tumingin sa lupa, ang iba'y nag-alinlangan, hindi komportable sa katotohanang ayaw nilang harapin. Ngunit hindi si Mang Rogelio, hindi siya kumurap, hindi natinag. Ang hiya ay hindi dumarampi sa mga lalaking tulad niya. Ganito pala, sabi niya na may ngising mayabang. Sige kung ganon. Humarap siya sa inspektor at bahagyang tumango. Isulat mo, utos niya, pagtangging makipagtulungan. May mga menor de edad sa irregular na sitwasyon, posibleng panganib sa kalusugan. Naramdaman ni Aling Maria na nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit hindi siya umatras, hindi siya umurong. Pagkatapos lumapit ang lalaking may radyo na para bang isasara ang balbula ng gas o may itutumba. Sa paglapit niya, napunta ang tingin niya sa dibdib ni Antonio, sa palawit na sumisilip mula sa ilalim ng kanyang damit. Natigil siya sa kalagitnaan ng hakbang. Biglang nagbago ang buong anyo niya. Hoy! Mahina niyang sabi. Ang simbolong yan! Agad na tinakpan muli ni Antonio ang kanyang dibdib. Mahigpit na hinawakan ang anting-anting. Nakita iyon ni Aling Maria, napansin din iyon ni Mang Rogelio. Ano yon? Mabilis na tanong niya habang yumuyuko palapit. Nag-alinlangan ang lalaki. Wala yon, masyado niyang mabilis at patag na sagot. Ngunit huli na, may nagbago na. Nakatingin na si Mang Rogelio, hindi na sa isang batang lansangan, kundi sa iba pa, isang bagay na mas mahalaga. Kumirot ang sikmura ni Aling Maria. Agad niyang nakilala ang panganib. Hindi na ito tungkol sa mga batang lansangan, may kumilala na sa kanila. Ang 3 salitang yon, ang simbolong yan, ay parang mga baga sa tuyong dahon. Napakulubot si Antonio sa sarili niya. Bahagyang umatras si Ricardo. Nagkuyom ang mga kamao ni Francisco, handang lumaban kung kinakailangan. Iniling ni Mang Rogelio ang ulo, kunwaring mausisa. Ano nga? Tanong niya muli. Umatras ang lalaking may radyo, biglang hindi mapakali. Sabi ko na wala yon. Mabilis na kumilos si Aling Maria, humakbang sa harap ng mga bata. Hindi malaki ang kanyang katawan, marumi ang kanyang tapis, ngunit tumayo siya na parang pader. Sapat na, mariin niyang sabi. Kung mag-iimbento kayo ng kwento, gawin ninyo sa ibang lugar. Walang krimen dito.
Tumawa si Mang Rogelio, ngunit hindi na ito mapanukso. Ito'y mapanuri. Aling mahinahon niyang sabi, sinusubukan lang kitang tulungan. Mabuti ang puso mo, pero hindi mabait ang mga kalsada sa mga tulad mo. Diretso siyang tinitigan ni Aling Maria, hindi ko kailangan ng tulong mo. Itaas ni Mang Rogelio ang kamay na parang sumusuko, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa leeg ni Antonio. Kung ganon, sabi niya na may ngising mapanlinlang, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Tahimik na isinara ng inspektor ang folder, hindi tinapos ang isinusulat, ngunit hindi rin ito pinunit. Hindi na muling tumingin ang lalaking may radyo sa mga bata. Sabay-sabay silang tumalikod at naglakad palayo, mabagal at sinasadya, na parabang sinasabi, may nakita kami at babalik kami. Nang tuluyan silang lumiko sa kanto, napabuntong hininga si Aling Maria. Pakiramdam niya'y matagal na siyang hindi humihinga, na natiling nakatigil ang mga bata. Mahinang sabi ni Ricardo, alis na po tayo. Sinulyapan ni Aling Maria ang kalsada, tiningnan ng kanyang kariton, saka ang papadilim na langit. Nagpasya siya ng walang pag-aalinlangan. Huwag, marahan niyang sabi, hindi kayo pupunta kahit saan. Hindi pa balik sa overpass, hindi ngayong gabi. Nanlaki ang mga mata ni Antonio. Pero kung manatili kami, ipapasara nila ang kariton ninyo. Hinawakan ni Aling Maria ang sandok na parang tungkod. Kung mawala ang kariton, ayos lang, sabi niya, pero hindi ko kayo mawawala. Yumuko si Francisco at napalunok. Pagkatapos, sa maliit at halos may kasalanang boses, nagsalita siya. Ayaw po naming magdulot ng gulo. Yumuko si Aling Maria palapit sa kanya. Hindi kayo gulo, sabi niya. Mga bata kayo. Lumipas ang oras, may 2 customer na dumating at mabilis niya silang pinagsilbihan gaya ng palagi. Nanatili ang 3 sa gilid, tahimik, mapagmasid. At sa katahimikang iyon, sa paraan ng kanilang pagmamasid sa lahat, may napansin si Aling Maria na bago. Hindi sila katulad ng karamihan sa mga batang iniisip ng tao kapag sinasabi ang salitang lansangan. Ang mga batang ito ay hindi marunong mandukot ng bulsa o magsalita para makaiwas sa gulo. Ang alam nila, ang talagang bihasa sila ay ang mabuhay. Nang may costumer na nakaiwan ng ilang barya, napansin iyon ni Ricardo, ngunit hindi man lang niya tiningnan ang pera. Nang may babaeng naabala at nakabukas ng maluwang ang kanyang bag, marahang inabot iyon ni Antonio, hindi para kumuha ng anuman, kundi para isara ito bago pa maagaw ng iba. At nang laitin sila ng malupit ng isang lokal na bata, hindi itinaas ni Francisco ang kanyang mga kamao. Tinitigan lamang niya ito, may titig na puno ng apoy at katahimikan. Doon napagtanto ni Aling Maria ang isang mahalagang bagay. Oo, gutom ang mga batang ito, ngunit sa kaibuturan nila, namumuhay sila ayon sa isang uri ng alituntunin, isang kodigo na marahil ay hindi pa nila alam na mayroon sila. Habang papalapit ang gabi, sinimulan na niyang mag-impact ng kariton. Isinara niya ang mga garapon, pinatay ang gas, tinakpan ang kaldero at binilang ang pera. Mabagal ang naging kita ng araw, ngunit wala na siyang pakialam doon. Tara na, sabi niya sa mga bata, maglalakad tayo. Nagkatinginan sila, nag-iingat. Saan po? Tanong ni Antonio. Tumango si Aling Maria pababa ng kalsada. Sa bahay ko, maliit lang pero hindi tumutulo ang bubong. Biglang tumigil ang mga bata. Huwag na po, bulong ni Ricardo. Ayaw naming magdulot ng problema. Hindi na siya pinatapos ni Aling Maria. Natagpuan na kayo ng problema, sabi niya. At kung babalik kayo sa overpass, hindi ko alam kung makikita ko pa kayo. Hindi sila sumagot, ngunit sapat na ang kanilang katahimikan. Iyon ay nangangahulugang oo. Sabay-sabay silang naglakad sa masisikip na bangketa, naliligo ang lungsod sa liwanag ng dapit hapon. Itinulak ni Aling Maria ang kariton na may kumakalas na gulong. Sumunod ang mga bata ng dikit-dikit,
paminsan-minsang lumilingon sa likuran na para bang may inaasahang sumusunod sa kanila. Dumating sila sa isang maliit na apartment sa ibabaw ng isang tindahan. Binuksan ni Aling Maria ang pinto. Sa loob may bahagyang amoy ng sabon at lumang tinapay. Payak ang espasyo. Isang kama, isang lumang upuan, isang maliit na estante na may kandilang hindi sindi. Ngunit ligtas ito. Ito na, sabi niya, walang magarang ginhawa pero matibay ang mga pader. Dahan-dahang pumasok ang mga bata na para bang pumapasok sila sa isang banal na lugar. Pinilas ni Aling Maria ang ilang piraso mula sa matigas na tinapay at iniabot sa kanila. Kaunti lang muna, sabi niya, pag-uusapan natin ang lahat bukas. Tinanggap ni Ricardo ang tinapay gamit ang dalawang kamay. Bakit ninyo po kami tinutulungan? Tanong niya, pilit inuunawa. Huminto si Aling Maria, wala siyang magagandang salita, kaya sinabi niya ang totoo. Dahil kung ako ang nasa labas, gugustuhin kong may tumingin sa akin at makitang tao pa rin ako. Yumuko ang mga bata, umupo siya sa lumang upuan at tiningnan ng bawat isa. Ngayon, sabi niya matatag ang tinig, kailangan nating magtakda ng mga alituntunin. Umayos ng upo ang mga bata. Walang magnanakaw dito, walang magsisinungaling. At kung may naghahanap sa inyo, kung may nagtatanong, sasabihin ninyo sa akin, walang sikreto. Hinawakan ni Antonio ang kanyang palawit sa ilalim ng damit. Hindi po namin alam kung sino ang naghahanap sa amin, bulong niya. Maingat siyang tiningnan ni Aling Maria. May kumilala sa palawit na iyan. At hindi lahat ng kumikilala ay may mabuting hangarin. Nagkunot ang noo ni Francisco. Kung ganon, ano po ang gagawin natin? Huminga siya ng malalim. Gagawa tayo ng kasunduan, tahimik. Lumapit si Ricardo. Nakikinig siyang mabuti. Tulungan ninyo ako sa kariton, sabi niya. Maglinis, magayos, magbuhat, para walang makapagsabing nandito lang kayo para kumain. Kapalit nito, papakainin ko kayo at bibigyan ng matutuluyan hanggang malaman natin ang katotohanan tungkol sa mga palawit na iyon. Nagkatinginan ng tatlong bata at sa unang pagkakataon, may sumilay sa kanilang mga mata na higit pa sa pag-survive. May dignidad. May layunin. Opo, sabi ni Ricardo. Opo, sabi ni Antonio. Opo, bulong ni Francisco, ang pinakamatatag sa tatlo. Ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Dahan-dahang tumango si Aling Maria. Noong gabing iyon, habang patuloy na tumatalikod ang mundo, nabuo ang isang kasunduan. Hindi nakasulat sa papel, kundi itinayo sa mas matibay na bagay. Tiwala. Ngunit sa ibang lugar, hindi kalayuan, gumawa rin si Mang Rogelio ng sarili niyang kasunduan, isang kasunduang hinimok ng kasakiman. At kahit hindi niya maipaliwanag kung paano, naramdaman iyon ni Aling Maria hanggang sa kanyang mga buto. Kinabukasan ng umaga tulad ng dati, ang amoy ng kariton. Kumukulong sabaw, umiinit na tinapay, bagong hiwang sibuyas. Ngunit may kakaiba. Isang pakiramdam na ayaw siyang bitawan. Ang pakiramdam na may nagmamasid. Maagang dumating ang mga bata bago pa tuluyang uminit ang semento. Basa pa ang kanilang buhok na parang maingat silang naghilamos, pilit na magmukhang maayos. Hindi na kailangang utusan, agad silang kumilos. Inayos ng isa ang mga plastik na bangkito, kinuskos ng isa ang grill, binuhat ng ikatlo ang isang mabigat na timba ng tubig na tila napakalaki para sa kanya. Pinagmamasdan sila ni Aling Maria sa likod ng kariton, puno ang kanyang dibdib ng halo ng pagmamalaki at pag-aalala. Dahan-dahan lang, sabi niya kay Francisco nang mapansin ang pagpipilit nito. Huwag mong sasaktan ang sarili mo. Tumango lang si Francisco, mahigpit ang panga. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang pag-aalaga. Habang lumilipas ang umaga, napansin ng mga tao ang mga bata. May ilan na tumingin ng may paglibak. Ang iba'y may awa. May iilan pang bumili ng pagkain para lang makalapit na para bang naging kakaibang tanawin ang kariton.
At pagkatapos, lumitaw si Mang Rogelio. Nakatayo siya sa tapat ng kalsada, nakasandal sa pader. Hindi siya lumapit, nanood lang. Nakangiti ang mga labi, ngunit hindi ang mga mata. Bumagsak ang puso ni Aling Maria. "Huwag ninyo siyang tingnan," bulong niya sa mga bata. "Magtrabaho lang kayo." Ngunit napansin na siya ni Antonio. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang lalaki at kusa niyang inabot ang palawit na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Mahigpit itong hinawakan, na para bang alam ng kanyang balat ang panganib bago pa maunawaan ng kanyang isip. Nagpatuloy ang araw, gumalaw ang lungsod, dumating at umalis ang mga customer. At sa loob ng isang sandali lang, muntik nang magpahinga ang loob ni Aling Maria. Muntik lang. Sa isang tahimik na sandali ng hapon, dahan-dahang lumapit si Ricardo kay Aling Maria. Mahina ang kanyang boses, halos nag-aalinlangan. "Ma'am, nanaginip po ako kagabi." Marahang tumingala si Aling Maria. "Ano ang napanaginipan mo, iho?" Nag-atubili si Ricardo, saka napalunok. "May tumatawag po sa amin gamit ang ibang pangalan," sabi niya. "Parang may tunay kaming apelido, mga sosyal." May masakit na humila sa dibdib ni Aling Maria. "Naaalala mo ba kung ano iyon?" tanong niya. Umiling si Ricardo, halatang inis. "Parang nawawala po. Pero may kantang tumutugtog at may amoy, parang mabangong sabon," dagdag niya. Inuulit ang sinabi ni Antonio noon. Hindi agad sumagot si Aling Maria. Inabot lang niya at marahang hinaplos ang buhok ni Ricardo. May kakaibang lambing. Parang isang taong hindi sanay magpakita ng pag-aaruga, pero ginagawa pa rin. "Ang mahalaga," mahina niyang sabi, "nandito ka ngayon, kasama ko." Bahagyang tumango si Ricardo, ngunit hindi nagtagal ang init ng sandaling iyon. Dahil bandang 1:30, habang mataas ang araw at tila inaantok ang kalsada, may humintong puting SUV sa may kanto. Sumunod pa ang isa, at sa likod nila, dahan-dahang umusad ang isang patrol car. Walang sirena, mabagal, na parabang ayaw mapansin. Tumalon ang puso ni Aling Maria sa kanyang lalamunan. "Huwag kayong gagalaw," mabilis niyang bulong. "Dito lang kayo sa tabi ko." Agad lumapit ang mga bata, naninigas ang kanilang mga katawan. Kilala na nila ang ganitong uri ng takot. 2 tao ang bumaba mula sa mga SUV, nakasuot ng vest, may hawak na mga folder. Ang isa'y may nakasabit na badge sa leeg. Huminto sa di kalayuan ng patrol car. Hindi nagmadali ang pulis sa loob, at sa likuran nila, naglalakad ng may mayabang na kalmado si Mang Rogelio. Ang mukha'y nagsasabing lahat. Ako ang tumawag sa kanila. Ang babaeng may vest ang unang nagsalita. "Magandang hapon, narito kami upang mag-imbestiga ng ulat tungkol sa mga menor de edad na naninirahan sa lansangan, posibleng panganib sa kalusugan at maaaring pagsasamantala." Uminit ang pisngi ni Aling Maria sa galit. "Pagsasamantala," ulit niya gulat, "pinakain ko lang sila." Itinaas ng lalaki ang kanyang folder na parang panangga. "Ma'am, wala namang umaakusa sa inyo." Malamig at sanay na sagot niya. "Narito lang kami upang magsuri. Nakatira ba sa inyo ang mga batang ito?" Mahigpit na hinawakan ni Aling Maria ang tapis niya. "Dito po sila natulog kagabi," amin niya. "Wala silang ibang mapuntahan." Tumingin ang babae sa mga bata at bahagyang lumambot ang kanyang boses. "Mga bata, ano ang mga pangalan ninyo?" Magsasalita na sana si Ricardo, ngunit humakbang si Francisco, protektibo. "Ricardo, Antonio, Francisco." Tumango ang babae habang nagsusulat. "May pamilya ba kayo? May naghahanap ba sa inyo?" Kumakabog ang dibdib ni Aling Maria. Kapag sinabi niyang oo, baka kunin sila. Kapag hindi, baka kunin pa rin. "Hindi ko alam," tapat niyang sagot. "Pero may kumilala sa simbolong suot nila." Tumingala ang lalaki, interesado. "Simbolo?" Kusang tinakpan ni Antonio ang kanyang dibdib. Marahang lumapit ang babae. "Ayos lang," mabait niyang sabi. "Hindi kami narito para saktan kayo. Narito kami para tumulong."
Ngunit narinig na ni Aling Maria ang mga salitang iyon noon at hindi nito napawi ang kanyang takot. Hindi pananakit ang kinatatakutan niya kundi ang pagkakahiwalay. Pakiusap, bigla niyang sambit, huwag ninyo silang paghihiwalayin. Sabi nila, kapag pinaghiwalay sila, hindi na sila magkikita muli. Bumuntong hininga ang babae, bakas ang pagod na awa sa kanyang mga mata. Hindi ako ang gumagawa ng desisyong yan, mahina niyang sabi. May mga alituntunin. Huwag! Pumutok ang boses ni Francisco. Huwag ninyo kaming paghiwalayin! Mahigpit na kumapit si Ricardo sa braso ni Antonio na natiling nakatigil si Antonio nakatitig sa patrol car. Pakiramdam ni Aling Maria ay pinupunit ang kanyang dibdib. Tingnan ninyo ang kariton. Desperado niyang sabi, malinis yan, tinutulungan nila ako. Hindi ko sila ginagamit, hindi ko lang kayang pabayaan silang matulog muli sa labas. Sumigaw mula sa sasakyan ng pulis, tamad ang tono. Ginang, huwag niyo nang pahirapan pa. Parang sampal ang mga salita. Pagkatapos, binuksan ng lalaking may folder ang laman nito. Sa sulok ng papel, 3 magkakabit na singsing. Nanigas si Aling Maria, iyon ang simbolo nila. Nagbago ang anyo ng babae, naging seryoso ang kanyang tinig. Ma'am, sabi niya, maaring kabilang ang mga batang ito sa isang kaso ng nawawalang tao. Ilang taon na ang nakalipas. Huminto siya sandali. Kailangan naming ilagay sila sa protective custody habang kinukumpirma ang kanilang mga pagkakakilanlan. Nang hina ang mga tuhod ni Aling Maria, nawawala. Bulong ni Mang Rogelio mula sa likuran, parang taong nanalo sa sugal. Kita mo, Aling iyan ang nangyayari kapag nangingialam ka. Humarap siya rito, nag-aapoy ang galit sa kanyang mga mata. Ikaw ang may gawa nito. Kibit balikat si Mang Rogelio. Nag-ulat lang ako, sabi niya, umaagos ang huwad na kabutihan para sa ikabubuti nila. Dahan-dahang lumapit ang 2 opisyal. Kalma, hindi marahas, ngunit determinado. Kusang umatras ang mga bata, nagsiksikan kay Aling Maria. Ma'am, nanginginig ang boses ni Ricardo. Iiwan niyo po kami. Mabilis na umiling si Aling Maria. Hinding-hindi, bulong niya, nanginginig ang tinig. Sasama ako sa inyo. Tumango ang babae. Maaari kayong sumabay sa opisina, pero hindi namin mapipigilan ang utos. Sasama ako, julit niya, walang pag-aalinlangan. Humarap si Francisco sa van na para bang sinusubukang tandaan ang bawat detalye. Mahigpit na hinawakan ni Antonio ang kanyang palawit. Tumingin si Ricardo kay Aling Maria na parang siya na lang ang natitirang matibay na bagay sa isang gumuho na mundo. Sumakay silang lahat sa van, magkakasama pa rin sa ngayon. Umakyat si Aling Maria, nakatali pa ang tapis, nanginginig ang mga kamay. Nang magsara ang mga pinto, tumingin siya sa bintana at nakita si Mang Rogelio. Nakatayo pa rin, pinapanood silang umalis na parang taong naniniwalang siya'y nanalo. Ngunit alam ni Aling Maria ang katotohanan. Hindi ito kabutihan, isa itong galaw sa laro ng iba. May humila ng mga tali ng mas malaking bagay. At ngayon, hindi na sa kanya ang mga batang iyon upang ipagtanggol. Sa loob lamang ng ilang minuto, nawala sa kanya ang mga taong bahagya pa lang niyang minahal. Sa labas, bumalik ang kalsada sa dati nitong ritmo. Mga sirena sa malayo, mga sigaw tungkol sa gulay, ang araw na muling nagpapainit sa bangketa. Walang nagbago at iyon ang pinakamasakit. Sa kanyang kariton na natiling hindi nagagalaw ang lahat, malamig ang kaldero, walang laman ang mga bangkito, tahimik ang grill, wala na ang mga bata nasa loob ng puting van, kinuha sa ngalan ng proteksyon. Ngunit para kay Aling Maria, parang pagnanakaw iyon na binalot sa magalang na salita. Sa araw ding iyon, sinubukan niyang sundan sila. Nagpunta siya sa iba't ibang opisina. Paulit-ulit na ikinuwento ang nangyari, ibinigay ang kanyang pangalan, tirahan, lahat.
At puro paghihintay ang nakuha niya. Bumalik ka bukas. Sira ang sistema. Nasa pagsusuri pa, inabot sa kanya ang mga patakaran, mga alituntunin, mga ngiting walang ibig sabihin. Hanggang sa may nagsabi ng matagal na niyang kinatatakutan. Ma'am, kung hindi kay pamilya, wala kaming maibibigay na impormasyon. Umalis siya sa gusaling iyon na parang may nawawala sa kanyang sarili. Nakalalakad pa, ngunit hindi na buo. Nanatili ang kariton dahil kapag ang buhay mo ay umiikot lamang sa pag-survive, hindi pinatitigil ng dalamhati ang trabaho. Kinabukasan, sinindihan niya ang kalan, ginawa ang mga tinapay, hinalo ang sabaw. Ngunit sa tuwing may maririnig siyang maliliit na yabag sa likuran, tumatalon ang kanyang puso. Sandali lang. At saka bumabagsak. Hindi sila yon, Ricardo, Antonio, Francisco. Nabuhay ang kanilang mga pangalan sa loob niya na parang tatlong maliliit na tinik. Masakit, mahalaga. Lumipas ang mga linggo, pagkatapos mga buwan, bumuo si Aling Maria ng mga bagong gawain para manatiling buo ang isip. Paulit-ulit na winalis ang parehong bahagi ng bangketa, kinuskos ang kariton kahit malinis na ito, at palagi, nagtatabi siya ng 3 ekstrang panyo. Kung sakaling bumalik sila balang araw, palaging may inilala ang puwang si Aling Maria para sa kanila. Hindi niya namamalayan, minsan ay inilalapit niya ang 3 bangkito. Pagkatapos, tila nagigising sa sarili, agad niya itong inilalayo. Nahihiya sa pag-asang patuloy pa rin niyang kinikimkim. Sa paligid ng kapitbahayan, pinag-usapan sila ng mga tao, 2 araw, marahil 3. At pagkatapos, lumipat na sila sa ibang usapan. Mabuti na lang may kumuha sa kanila, bulong ng ilan. Nawala ang gulo. Ang iba na may nagkibit-balikat. Masyado kasing nakialam si Aling Maria. Parang kasalanan yon. Parang ang pag-aalaga, ang pagprotekta sa mga bata ay isang pagkakamali. Iyon ang pinakamasakit. Tinawag nila itong pagiging masyadong attached, na para bang kahinaan iyon. Hindi nila naunawaan na ang ginawa niya ay hindi pagkakabit. Ito ay pagiging tao. Isang hapon, dumaan si Mang Rogelio sa harap ng kanyang kariton at naghulog ng komento na parang basura sa kanyang paanan. Kita mo, sabi niya, may ngising mayabang, lahat maayos kapag ginawa mo ang tama. Hindi nagsalita si Aling Maria, ngunit ang kanyang titig ay naglalagablab. Bahala ka, mutter ni Mang Rogelio habang umaalis. Ikaw ang gumawa ng gulong yan. Sa paglipas ng panahon, lalo pang lumakas ang impluensya ni Mang Rogelio sa lugar. Nagsimula siyang maningil sa mga nagtitinda para sa tinatawag niyang proteksyon. Sinasabing may koneksyon siya sa mga permit. Minsan, tatayo lang siya ilang hakbang mula sa kariton ni Aling Maria, walang sinasabi, sapat na upang iparamdam ang presyon, ipaalala na kaya niyang gawing mas masama ang lahat kahit kailan. Tiniis iyon ni Aling Maria, hindi ilang araw, hindi ilang linggo, mga taon. Pumuti lalo ang kanyang buhok, yumuko ang kanyang likod. Kumapal ang mga kalyo sa kanyang mga kamay, tumigas ang mga daliri sa walang katapusang trabaho. Tumanda rin ang kanyang mga suking kostyumer. Ang ilan ay nawala, ang ilan ay pumanaw. Ang iilan na natira ay madalas magsabi, "Aling kailangan nyo nang magpahinga." Ngunit hindi niya magawa dahil ang pahinga ay nangangahulugang katahimikan. At sa katahimikan, naririnig niya sila. Minsan sa panaginip, naririnig niya ang kanilang mga boses na tinatawag ang kanyang pangalan, ngunit hindi niya mabuksan ang pinto. Sa ibang gabi, hinahanap niya sila sa walang katapusang mga eskinita, sumisigaw, hanggang sa makita niya ang 3 munting anting-anting sa dilim, malamig at iniwan ang magkakabit na singsing na nakalimutan ng mundo. May maliit na kahon si Aling Maria sa kanyang apartment. Sa loob nito, ang huling mga bakas nila. Isang gusot na panyo na may bahid ng ketchup, isang mumurahing plastik na kutsarang minsang ginamit ni Antonio,
at isang kupas na guhit na iniwan ni Ricardo, 3 batang stick figure sa tabi ng isang kariton ng pagkain. Para sa iba, wala lang yon. Para sa kanya, iyon ay kayamanan. Isang araw, makalipas ang maraming taon, yumuko ang isang babaeng nagtitinda ng bulaklak sa malapit at marahang nagtanong, "Aling Maria, naiisip niyo pa rin ba ang mga batang iyon?" Hindi sumagot si Aling Maria. Tumingin lamang siya sa kalsada dahil ang totoo, araw-araw niya silang naiisip. Paulit-ulit nang nagbago ang kapitbahayan. Dumami ang mga tindero, lumawak ang palengke, bumilis ang mundo. Mas makintab na mga telepono, mas mabilis na mga sasakyan, mas abalang mga tao sa mas masisikip na damit. Ngunit nanatili ang kariton ni Aling Maria, gaya ng dati. Luma, tapat, malinis. Naging bahagi ito ng kalye, bahagi ng tanawin. At siya, isa na lang matandang babae sa likod ng kanyang kariton, nakalimutan ng panahon. Hanggang sa isang karaniwang Biyernes, sa ilalim ng matinding sikat ng araw at amoy ng pinipritong mantika at mainit na tinapay, may kakaibang nangyari. May tunog na umangat, hindi tunog ng motorsiklo, hindi delivery truck. Ito'y makinis, makapangyarihan, Pino. Isang tunog na umuugong imbes na umuungal. Ang mga tao ang unang lumingon, mausisa, nalilito. Hindi si Aling Maria. Nagpatuloy siya sa pagsalok ng sabaw dahil nakasanayan na. Hanggang sa marahang umalog ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumingala siya. 3 makintab na sasakyan ang huminto mismo sa harap ng kanyang kariton. Hindi basta sasakyan, mga Tesla, kumikinang, maitim, mamahalin, mababa ang tindig na parang mga mandaragit, makinis na parang salamin, umuugong na tila mula sa ibang mundo. Tumahimik ang kalsada. Lumuwag ang mga daliri ni Aling Maria. Bahagyang dumulas ang sandok sa kanyang kamay. Dahil sa kaibuturan ng kanyang dibdib, nang hindi niya alam kung bakit, alam niya. May ibinabalik ang buhay, isang bagay na minsan nitong kinuha. Nanatiling nakapila ang 3 sasakyan, parang ipinadala ng tadhana, na puno ang paligid ng mga bulungan at mga cellphone na nakataas. Sino yan? Importante siguro. Hindi pwedeng para sa kanya yan. Mahigpit na hinawakan ni Aling Maria ang sandok, nanginginig ang kamay, hindi sa tuwa, kundi sa takot. Dahil sa kanyang buhay, ang mga makinang na bagay ay madalas may dalang sakit. Isa-isang namatay ang makina ng unang sasakyan, sunod ang ikalawa, pagkatapos ang ikatlo. Isang kakaibang katahimikan ang sumunod, parang katahimikan bago ang kulog. Hindi siya gumalaw, nagmasid lamang. At sa makintab na itim na refleksyon ng mga Tesla, nakita niya ang sarili. Payat, baluktot sa edad, maruming tapis, at mga matang pinabigat ng maraming taon. Sa sandaling iyon, hindi lang ang nakaraan ang kumatok. Sumabog ito ng walang paalam. At hindi lang ito tungkol sa mga bata, ito'y tungkol sa lahat ng kanyang nilunok, bawat sakit, bawat pamamaalam, bawat pagkawala. Hindi siya palaging ganito. Dati, may tahanan siya, isang maliit na bahay na may bakuran, may asawa rin siya. Isang tahimik na lalaking may matitibay na kamay at amoy ng lupa at sabon. Julian ang kanyang pangalan. Hindi siya mayaman, ngunit gabi-gabi siyang umuuwi gaano man siya kapagod. Hanggang isang araw, hindi na, isang aksidente, isang ambulansyang dumating ng huli. Isang ospital na kulang sa pag-aaruga at sobra sa patakaran. Pinanood ni Aling Maria ang unti-unti niyang pagkawala. Walang magawa, walang kakayahang bilhin ang himalang kailangan niya. At naiwan siyang mag-isa, may buhay na mabigat sa kanyang mga kamay. Hanggang sa dumating ang nag-iisang liwanag na natira sa kanya, ang kanyang kaisa-isang anak, si Marcelo. Si Marcelo ang palaging pinakadakilang ipinagmamalaki ni Aling Maria at ang kanyang pinakamalalim na takot. Lumaki siyang nakikita ang kanyang ina na walang tigil sa pagtatrabaho at maaga pa'y nangako na siya, "Balang araw, ilalayo kita sa lansangan." Nag-aral siya ng kaunti,
Nagtrabaho kapag may pagkakataon. At isang araw, nag-impake siya ng gamit at umalis patungong lungsod, hinahabol ang mas magandang buhay. Tuwing umuuwi siya para bumisita, binabalutan pa rin ni Aling Maria ng pagkain ang anak sa panyo. Gaya nung bata pa ito. Ngunit ang mga lungsod ay hindi naaawa sa mga pumapasok na walang bantay sa likuran. Napunta si Marcelo sa isang masamang kalagayan. Isang trabahong ayaw niya, napalibutan ng mga taong hindi niya dapat pinagkatiwalaan. Sandali lang ito, sabi niya sa telepono, hanggang makaipon ako at makauwi. Hindi naiintindihan ni Aling Maria ang mundong ginagalawan niya. Ngunit nakilala niya ang tono, ang tunog ng isang taong takot at pilit nagtatago. At isang araw, tumigil ang mga tawag. Hinahanap siya ni Aling Maria gamit ang lahat ng kaya niya, ang kanyang mga paa, ang kanyang boses, at ang huling piraso ng kanyang dignidad. Pumunta siya sa mga istasyon, shelter, opisina, simbahan. Saan man siya magpunta, iisa ang sagot na maririnig niya, ang parehong sagot na maririnig niya muli makalipas ang maraming taon nang magtanong siya tungkol sa 3 bata. Kung hindi kayo pamilya na may dokumento, wala kaming maibibigay na impormasyon. At sa isang iglap, naging hungkag ang kanyang tahanan, tahimik, mabigat. Sumunod ang pinakamasakit, ang mga bulungan sa kapitbahayan. Tumakas ang anak niya, nakulong ang anak niya, iniwan siya para sa ibang babae. Hindi kailanman nalaman ni Aling Maria ang buong kwento, katahimikan lamang ang naiwan. Ngunit alam niya ito. Kapag ang kalungkutan ay pumasok, hindi ito uupo lang sa isang sulok. Unti-unti ka nitong inuubos mula sa loob. Kaya nang makita niya sina Ricardo, Antonio at Francisco noong unang hapong iyon, gutom at nag-iisa, hindi lang kabaitan ang nagtulak sa kanya. Ito ay isang sugat na kumilala sa isa pang sugat, isang inang walang anak, 3 batang walang ina. Iyon ang dahilan kung bakit siya kumapit ng mahigpit. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga tao na masyado siyang nagmalasakit. Dahil sa 3 batang iyon, nakita niya ang pangalawang pagkakataon. Isang pagkakataong magprotekta, isang pagkakataong gumawa ng tama, kahit ano pa ang isipin ng mundo tungkol sa kanya. At biglang hinila siya pabalik sa kasalukuyan ng ugong ng mga makina. 3 pinto ang bumukas, isa-isa. 3 lalaki ang bumaba, lahat ay matatangkad, lahat ay maayos manamit, lahat ay may dalang bagay, mga regalo marahil. Tahimik ang kanilang presensya, ngunit mabigat at makapangyarihan. Hindi sila mukhang taga rito, mukha silang nagmula sa ibang mundo. Nakatitig si Aling Maria, hindi sigurado, may kung anong humihila sa kaibuturan niya, parang isang malayong alaala na kumakatok mula sa malayo. Ngunit ang unang pumasok sa isip niya ay hiya. Hiya sa kalagayan ng kanyang kariton, hiya sa kanyang tapis, sa kanyang mga kamay na puno ng paso, sa kanyang pagod na mukha, mga batik ng araw at nakayukong likod. Gusto niyang magtago sa likod ng kariton. Ngunit nanatili siyang nakatayo, dahan-dahang lumapit ang 3 lalaki. Walang yabang, walang panunuya, matitibay lang na hakbang na parabang patungo sila sa isang banal na lugar. Mahigpit na hinawakan ni Aling Maria ang sandok. Ano po ang maipaglilingkod ko? Mahina niyang tanong. Huminto ang lalaking nasa gitna. Kumislap ang kanyang mga mata at ang boses niya ay bahagyang nanginginig, na parang matagal nang kinikimkim ang damdamin. Aling Maria, marahan niyang sabi. Tumingala siya at sa sandaling iyon may nabasag sa loob niya dahil ang mga matang iyon ay pareho. Ang parehong mga matang nakita niya sa 3 batang mukha, maraming taon na ang nakalipas. Sa ilalim ng kanyang tolda, sa ilalim ng papalubog na langit, kasama ang mga plastik na bangkito at mainit na sabaw, na puno ng hangin ang dibdib ni Aling Maria at saka ito biglang nawala. Hindi siya nakapagsalita, hindi niya kaya. Nakatayo ang 3 lalaki sa harap niya, tahimik. Pagkatapos,
Ang lalaking nasa gitna, halos hindi na mapigilan ng tinig, ay muling nagsalita. Hinding-hindi namin kayo nakalimutan. Binasag ng mga salitang iyon ang huling pader sa paligid ng kanyang puso. Halos bumigay ang kanyang mga tuhod at sa kanyang isip, dumaloy ang mga pangalan na parang mga lumang dasal. Ricardo, Antonio, Francisco, ngunit hindi pa siya naniwala. Hindi pa. Dahil kapag masyado nang maraming nawala sa puso, kahit ang mga himala ay nakakatakot paniwalaan. Gayunman, nanatili ang apat na salitang iyon, nakabitin sa pagitan ng kinang ng mga sasakyan at amoy ng iniihaw na sibuyas. Hinding-hindi namin kayo nakalimutan. Hinawakan niya ang sandok na parang anting-anting. Sinuri ng kanyang mga mata ang kanilang mga mukha, damit, mga kamay, naghahanap ng kasinungalingan. Gustong maniwala, ngunit takot umasa. Paano kung sila nga? Sa paligid niya, naging entablado ang kalsada. Naglabasan ng mga cellphone, may mga lumapit pabulong. At nakita ni na Ricardo, Antonio at Francisco ang mga tao at nang walang salita, kumilos sila. Isa sa kanyang kaliwa, isa sa kanyang kanan, isa sa kanyang harapan. Gaya ng dati na parabang makalipas ang lahat ng taong iyon, binabantayan pa rin nila siya. Nanginig ang mga labi ni Aling Maria, Ako! Hindi niya mailabas ang mga salita. Sino kayo? Humakbang pa ang lalaking nasa gitna. Kung maaari po, marahan niyang sabi, maaari ba tayong mag-usap sa mas tahimik na lugar? Tumingin siya sa paligid. Ang mga titig ay parang kutsilyong bumaon sa kanya at saka parang lasong dahan-dahang pumasok sa sandali. Narinig niya ang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Aba, sabi nito, tingnan mo nga naman. Lumingon siya. Naroon si Mang Rogelio, naglalakad palapit na parang pag-aari pa rin niya ang lugar. Nasa bulsa ang mga kamay, suot ang ngising parang baluti. Mukhang tumama ka sa ginto, Aling sabi niya. Tumulong sa mahihirap, tapos ang mayayaman ang kumakatok, ha? Tumingin sa kanya ang mga tao, inangat niya ang dibdib, tinaasan ng boses para mas marami ang makarinig. Kita niyo, sabi niya, nakangisi. Kapag ginawa mo ang tama, darating din ang gantimpala. Hindi sumagot si Aling Maria, ngunit sa loob niya, kumulo ang dugo niya. Umalis ka na, Rogelio, mahinahong sabi ni Aling Maria, tuyo at matatag ang tinig. Napatawa ng maikli si Mang Rogelio. Dumaan lang naman para bumati, sabi niya, suot ang pamilyar ng ngiti. At baka may itatanong lang. Humarap siya sa tatlong lalaki. Kayo ba ang may-ari ng mga mamahaling sasakyang yan? Tanong niya, itinuturo ang mga Tesla. Alam niyo naman, dito sa lugar na to, kailangan ng permit ang ganyang pagparada. Tinitigan siya ni Ricardo, kalmado, hindi mabasa ang muka. Hindi po kami pumarada, sagot niya. Nandito kami para kay Aling Maria. Ikiniling ni Mang Rogelio ang ulo, isinusuot ang peke niyang kabaitan. Mabuti kung ganon, sabi niya. Dahil alam mo naman, Aling ayokong masabi ng mga tao na hindi kita binantayan. Alam mo na kung paano dito. Mga patakaran, mga bayarin, lalo na kapag may perang sangkot. Mahigpit na kumuyom ang mga daliri ni Aling Maria sa kanyang tapis. Kilala niya ang salitang yon, bayarin. Iyon ang pangingikil na nakabalot sa kunway kabaitan. Humakbang si Antonio, kalmado at matatag ang boses. Naniningil kayo ng isang matandang babae para lang makapaghanap buhay dito. Tinaasan ni Mang Rogelio ang kilay na parang katawa-tawa ang ideya. Huwag mong baluktutin, iho, sabi niya na may halakhak. Hindi ako naniningil. Nag-aayos lang ako. Pinananatiling maayos ang takbo ng mga bagay. Alam mo yon. Alam na alam ni Aling Maria ang ibig sabihin noon. Matalim ang tingin ni Francisco kay Mang Rogelio. At inayos mo rin ba ang mga bagay noong araw na kinuha ang tatlong bata mula sa karitong ito? Nabitin sa hangin ang mga salita parang talim ng kutsilyo. Kumurap si Mang Rogelio, isang iglap lang, ngunit nakita iyon ni Aling Maria.
Nag-alinlangan ang ngiti niya. Mga bata? Tanong niya kunway naguguluhan. Anong mga bata? Wala akong naaalala. Ngunit nagkatinginan ang tatlo na para bang may biglang nagdikit na piraso ng alaala. Mahinahon ngunit malinaw na nagsalita si Ricardo. Naalala namin, umugong ang bulungan sa paligid. Mas maraming cellphone ang tumaas. Nagbago ang hangin. Itinaas ni Mang Rogelio ang mga kamay, dramatiko. Hoy, huwag kayong magtuturo sa akin, sabi niya. Mabuti akong tao, isang kapitbahay, isang mamamayan. Humakbang si Aling Maria, nanginginig ang boses sa galit. Ikaw yon, sabi niya. Ikaw ang nagturo sa kanila. Ikaw ang tumawag sa mga taong yon. Bumalik ang ngiti ni Mang Rogelio, ngunit ngayon ay may ibang talim. Aling mababa niyang sabi, para sa kanya lang. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa alanganin sa paghuhukay ng nakaraan, lalo na ngayong may pera ng sangkot. Parang sampal ang mga salita, hindi lang iyon banta, isa iyong babala. May nakita siyang pagkakataon at handa na siyang kumita mula rito. Narinig din iyon ni Ricardo. Kalmado ang boses niya, ngunit mabigat ang tama ng mga salita. Walang pera rito, may utang, at hindi ikaw ang may karapatang maningil. Sumikip ang mga mata ni Mang Rogelio. Makinig ka bata, singhal niya. Hindi ko alam kung sino sa tingin mo ang sarili mo, pero ang lugar na to, may mga patakaran. Ang batas ay sa kung sinong unang tumawag. At kapag tinawag ko ang mga inspektor, tapos ang karitong yan, wala nang awa. Nanlamig ang pakiramdam ni Aling Maria. Dahil totoo yon, nagawa na niya noon at kaya niyang gawin muli. Lumapit si Antonio sa kanya. Huwag po kayong matakot, bulong niya. Hindi ngayon, hindi na kayo nag-iisa. May nabasag sa loob niya. Matapos ang napakaraming taon ng katahimikan at pagtitiis, may nagsabi rin sa wakas ng salitang pinakakailangan niya, hindi ka nag-iisa. Humarap si Francisco kay Mang Rogelio, yelo ang tingin. Kapag binantaan mo pa siya, sabi niya, lalabas kami sa publiko. Napasinghal si Mang Rogelio. Sa publiko, kinabukasan, nakalimutan na ng lugar na to ang lahat. Mawawala kayo, siya nandito pa rin. At yun ang pinakamalupit na katotohanan. Kahit may dumating na himala, ang buhay ni Aling Maria ay nananatili rito. Sa ilalim ng araw, sa tabi ng kanyang kariton, kasama ang ingay, ang init at ang panganib. Ngunit humakbang si Ricardo. Mahina ang boses ngunit puno ng tahimik na lakas. Hindi kami aalis. Tinitigan siya ni Mang Rogelio. Talaga? Hindi natinag si Ricardo. Mananatili kami hanggang maitama namin ang sinira mo. Sandaling huminto si Mang Rogelio. Pagkatapos ay ngumiti muli. Ngunit iyon ang ngiti ng taong handang maglaro ng marumi. Sige, sabi niya, aayusin natin ito sa madaling paraan o sa paraang panglokal. Tumalikod siya at itinuro ang direksyon ng City Hall sa ibaba ng kalsada. Pagkatapos ay umalis, hindi tulad ng taong sumusuko, kundi tulad ng taong tatawag ng dagdag na puwersa. Pinanood ni Aling Maria ang kanyang pagkawala sa kanto at muling gumapang ang takot sa kanyang dibdib. Gagawin na naman nila, bulong niya. Babalik sila, may mga papel, may pulis. Tinitigan siya ni Ricardo. Oh, sabi niya, susubukan nila. Nagkuyom ang mga ngipin ni Antonio, pero sa pagkakataong ito, handa na kami. Tiningnan ni Francisco ang mga tao, ang mga cellphone, ang mga matang nakamasid. Pagkatapos ay humarap siya kay Aling Maria. Pero una, sabi niya, aalisin muna namin kayo rito bago kayo lamunin ng takot. Napalunok si Aling Maria dahil kahit dumating na ang himala, dumating din ang sistema. At ang sistema ay hindi basta bumibitaw. Kapag naramdaman nitong nawawala ang kontrol, naninindak ito. Mas mabigat ang hangin ngayon, parang nilason ng pag-alis ni Mang Rogelio na para bang may iniwang bagyo sa likuran. Nakataas pa rin ang mga cellphone, patuloy ang bulungan. At kahit nakatayo ang tatlong lalaki sa paligid niya, nagbabantay,
Naramdaman pa rin ni Aling Maria ang gumagapang na pamilyar na sindak, ang sindak ng mga patakaran, ng mga folder, ng biglaang pagkawala ng lahat. Muli, mahinahon, ngunit matatag na nagsalita si Ricardo. Aalis tayo, sabi niya. Masyado tayong lantad dito. Mahigpit na hinawakan ni Aling Maria ang kanyang tapis. Saan po tayo pupunta? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Sinulyapan ni Antonio ang kariton. Mainit pa ang kaldero, malamig na ang grill. Una, isasara muna natin ito, marahan niyang sabi. Hindi natin sila bibigyan ng kahit anong dahilan para sabihing tumakas kayo at nag-iwan ng kalat. Humakbang si Francisco pasulong, humarap sa dumaraming tao. Hindi siya sumigaw. Itinaas lamang niya ang kamay at tila gumuhit ng hangganan. Pakiusap, mariin niyang sabi, tigilan ninyo ang pagre-record. Magpakita naman kayo ng respeto. May ilang nagbaba ng cellphone, halatang nahihiya. Ngunit ang iba'y lalo pang lumapit, mas malakas ang usisa kaysa hiya. May nagsalita ng sapat ang lakas para marinig. Kung may ganyang sasakyan, siguradong may kahina-hinala siyang kinasasangkutan. Parang sinampal si Aling Maria sa mga salitang iyon. Ang parehong kalsadang minsang lubusang nagbaliwala sa kanya ay ngayon ay nakatitig na para bang ang kahirapan ay isang maskara lamang at sa ilalim nito isa siyang ibang nilalang, isang kahina-hinala. Kalmadong lumapit si Ricardo sa kariton at sinimulang mag-impake ang lahat. Hindi siya nagmamadali. Maingat ang bawat kilos, parang sinisigurong walang eksenang mangyayari. Pinatay ni Antonio ang gas. Isinalansan ni Francisco ang mga bangkito. Tumayo si Aling Maria sa gilid. Pinagmamasdan silang kumilos. Ang kanyang puso ay gusot na halo ng ginhawa, takot, pasasalamat at sindak. Huwag kayong mapahamak dahil sa akin, bulong niya. Tiningnan siya ni Ricardo. Aling Maria, mahina niyang sabi, napahamak kayo para sa amin nung wala kayong kahit ano. Bahagya siyang ngumiti. Ngayon kami naman. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng telepono ni Antonio. 1, 2, 3. Tumigas ang kanyang mukha. Nagsimula na, bulong niya. Ano ang nagsimula? Tanong ni Ricardo. Ipinakita ni Antonio ang screen. May post sa social media na mabilis na kumakalat. Isang litrato ng kariton, kuhang malayo. Ang caption ay puno ng lason. Matandang babae inuugnay sa kahina-hinalang luxury car scheme mula sa street cart. Napatitig si Aling Maria sa headline, mabilis ang tibok ng puso. Iniugnay, bulong niya parang hindi iyon salitang kabilang sa kanyang buhay. Nagkuyom ang panga ni Francisco. Si Rogelio yan, sabi niya, siya ang may gawa nito. Hinuhubog na niya ang kwento bago pa man mangyari ang lahat. Humarap si Ricardo kay Aling Maria, seryoso. May bisa pa ba ang permit ng kariton ninyo? Yumuko si Aling Maria, nahihiya. Kung ano lang ang palagi kong meron, mahina niyang sabi. Nagbabayad ako sa dapat bayaran at hinahayaan nila akong manatili. Sumikip ang panga ni Antonio. Kinukuhanan kayo ni Rogelio ng pera? Nagalinlangan si Aling Maria, saka tumango. Bayad, bulong niya. Kapag hindi ako nagbayad, ipinasasara nila. Ganon lang talaga dito. Pumikit si Ricardo ng matagal, pinipigilan ng galit na kumukulo sa loob niya. Hindi lang ito chismis, mahina niyang sabi. Ito ay pangingikil. Tiningnan ni Francisco ang kalsada na para bang nakikita na niya ang pagdating ng mga inspektor at hindi na siya kontento sa parte niya, sabi niya. Gusto ka na niyang gamitin para umangat pa. Pagkatapos narinig yon ni Aling Maria, isa na namang patalim, pabulong mula sa dalawang lalaking nasa malapit. Mukhang matagal ng panlilin lang, sabi ng isa. Kaya pala may mga sasakyan, dagdag ng isa. Umakyat ang luha sa mata ni Aling Maria, ngunit nilunok niya ito, gaya ng ginawa niya ng 1,000 beses, nasusunog ang hiya niya. Gusto niyang maglaho. Napansin niyon ni Ricardo at may nagbago sa kanya. Hindi na lang siya isang lalaking matagumpay. Isa na siyang lalaking may utang na naaalala.
Utang na hindi kailanman mababayaran ng pera. Tama na, sabi niya at nagiba ang kanyang tinig. Hindi na ito banayad. Ito ay tiyak. Humarap si Antonio sa kanya. Ano ang iniisip mo? Inangat ni Ricardo ang kanyang telepono. Gagawin natin ang hindi ginagawa ng kahit sino rito, sabi niya. Aakyat tayo sa itaas. Tinaasan ng kilay ni Francisco. Sino ang itaas? Hindi nagyabang si Ricardo, tahimik lang ang kanyang sagot. Ang district attorney at isang malaking news network. Ilalantad natin ito ngayon mismo. May ebidensya. Nanlaki ang mga mata ni Aling Maria. Huwag pakiusap, bulong niya. Dito, kapag nagsalita ka, may kapalit. Lumapit si Ricardo hindi mapilit kundi matatag. Aling Maria, marahan niyang sabi, matagal na kayong nagbayad. Sa katahimikan, sa takot, sa mga taong nagdaan na mag-isa kayo. Huminto siya sandali. Ngayon, tayo naman ang maniningil gamit ang katotohanan. May nabasag sa loob ni Aling Maria, hindi sakit kundi paglaya. Muling binuksan ni Antonio ang kanyang telepono at ipinakita ang matagal na niyang itinago, isang malabong screenshot ng lumang balita sa pahayagan. 3 magkakamukhang batang mukha ang nasa larawan at sa sulok 3 magkakabit na singsing. Iningatan ko ito, halos pabulong niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko kayang burahin. Tumabi si Francisco sa kanila, madilim ang tingin. Hindi ngayon nagsimula ang kwentong ito, sabi niya. Nagsimula ito noong binura nila kami. Tiningnan sila ni Aling Maria at hindi na niya kailangan ng paliwanag. Sa wakas, naunawaan niya kung ang mga lalaking ito ang mga batang iyon. Hindi lang siya hinamak ng sistema, ninakaw rin nito sila. At kung may kinalaman si Rogelio, hindi lang siya isang maliit na bully. Bahagi siya ng makinang kumitil sa lahat. Tinapos ni Ricardo ang tawag at hinarap ang kanyang mga kapatid. Tapos na, sabi niya, papunta na sila. Sumikip ang lalamunan ni Antonio. Wala nang atrasan. Humarap si Francisco sa direksyon ng City Hall, nakatingin sa skyline na parang haharap sa bagyo. Hayaan nating dumating ang sinumang darating, kalmado niyang sabi. Sa pagkakataong ito, hindi na nila kami paghihiwalayin. Mahigpit na hinawakan ni Aling Maria ang tela ng kanyang tapis, nanginginig ang kanyang mga kamay. Puno na ng mga mata ang buong kanto, nakamasid, humuhusga. Hindi na pribado ang hiya. Kumalat na ito na parang apoy, pinapakain ng mga bulungan, headline at litrato, at ang paparating ay hindi na basta inspeksyon lamang. Isa itong tangkang ibaon siya ng tuluyan sa ilalim ng bundok ng tsismis. Hindi nagtagal, wala pang 1 oras. Kumalat na ang mga kasinungalingan sa mga group chat, lokal na forum at pahina ng tsismis. Bawat komento ay lalo pang pinasama ang kwento. At kapag naamoy ng mga tao ang dugo, bigla silang nagiging mga manunulat, sabik mag-imbento. Sinubukan pa ring magtrabaho ni Aling Maria dahil iyon na lang ang alam ng kanyang katawan. Ngunit ayaw tumigil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Bawat costumer na lumalapit ay may iba't ibang anyo. Usisa, pagdududa, isang baluktot na pagkahumaling. Ang karitong dati halos hindi napapansin ng kapitbahayan ay ngayoy nasa ilalim ng matinding liwanag. Nanatiling malapit sina Ricardo, Antonio at Francisco. Hindi sila humatak ng pansin, hindi sila gumawa ng eksena. Tumayo lamang sila, matatag at tahimik, na parang pader. Parating na sila, bulong ni Francisco habang minamasdan ang kalsada. At dumating nga sila. 2 ahente ng lungsod na may suot na vest, may hawak na folder, isang babaeng may tablet. At sa likuran nila, isang patrol car na dahan-dahang umusad, patay ang ilaw, walang sirena, gaya noong mga tao na ang nakalipas. Ngayon lang mas marami ang nagre-record. Sumikip ang dibdib ni Aling Maria, naging mababaw ang kanyang paghinga. Wag, bulong niya, lumapit si Ricardo. Huminga po kayo, marahan niyang sabi. Hindi nila kayo yuyurakan ngayon.
Humakbang pasulong ang babaeng may vest, malamig at sanay ang boses. Aling Maria, narito kami upang magsagawa ng beripikasyon. May inihain na ulat ukol sa kahina-hinalang aktibidad, pagharang sa bangketa at posibleng irregularidad sa pananalapi. Binuksan ni Aling Maria ang bibig, ngunit walang lumabas. Masyadong mabigat ang hiya. Humakbang si Antonio para sa kanya, kalmado ngunit matalas. Kahina-hinalang aktibidad, tanong niya, batay saan? Itinaas ng lalaking may folder ang isang nakaprint na pahina, screenshot ng kumalat na post. May mga reklamong mula sa mamamayan. Napatawa si Francisco, maikli at mapait. Hindi yan reklamo, sabi niya. Chismis yan. Nanigas ang pulis sa tabi nila, tila handang magpatupad ng kung anuman. Ngunit itinaas ni Ricardo ang kamay, payapa ngunit matatag. Makikipagtulungan kami, sabi niya, pero nakarecord ang lahat. At bago kayo humawak ng kahit ano, gusto kong makita ang inyong warrant at kumpletong pagkakakilanlan. Nag-alinlangan ang lalaking may folder. Hindi kailangang ganyan, iho. Hindi kumurap si Ricardo. Kailangan, ilang taon nang nagbabayad ang matandang babaeng ito para lang makapaghanap buhay. At ang lahat ng ito ay amoy setup. Ang salitang pangingikil ay umalon sa hanay ng mga tao. Lumakas ang bulungan, lumapit ang mga cellphone, nagkatinginan ng mga inspektor, biglang hindi na ito karaniwang gawain. Doon dumating si Mang Rogelio, parang tinawag ng tensyon. Tumigil siya sa gilid ng karamihan, suot ang pamilyar ng ngiting mayabang. Tumango si Francisco patungo sa kanya. Ayan ang lalaking naniningil. Yumuko si Aling Maria. Nanginginig pa rin, puno ng hiya. Naniningil ng ano? Tanong ng babaeng may vest, nakakunot ang noo. Binuksan ni Antonio ang kanyang telepono at mabilis na nag-scroll, saka ito itinaas. Mga lumang mensahe, mga digital transfer, mga litrato ng gusot na papeles na walang opisyal na selyo. Ito, sabi niya, buwanang bayad para hindi ipasara ang kariton dahil sa permit issues, walang totoong resibo, mga banta lang. Nanigas ang mga inspektor. Nagbago ang tindig ng pulis, iba na ang itsura ng kanyang muka. Humakbang si Ricardo at hinarap silang lahat. Nakipag-ugnayan na kami sa district attorney, sabi niya. May paparating mula sa state oversight. Tinitigan niya sila. Kung malinis ito, mabuti, pero kung planado ito, dito na matatapos. Napalunok ang lalaking may folder. Hindi naman natin kailangang maghintay. Kailangan! Putol ni Ricardo, kalmado ngunit hindi matitinag. Kung gigibain ninyo ang buhay ng isang matandang babae dahil sa chismis, maghihintay kayo ng oversight. Tahimik ang paligid. Umakyat ang luha sa mata ni Aling Maria, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa paglaya. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, may nagsasalita ng malakas ng mga bagay na tanging sa isip lang niya binubulong. At pagkatapos, may humintong sasakyan sa malapit. Hindi tahimik tulad ng mga Tesla, hindi agresibo. May autoridad. Bumaba ang isang lalaki na malinaw ang badge, may dalawang kawani sa likuran. Magandang hapon, sabi niya, state oversight. Tumahimik ang buong kalsada. Sa malayo umatras ng isang hakbang si Mang Rogelio. Alam ni Aling Maria sa kaibuturan ng kanyang buto. Ito na ang sandali. Either dudurugin na naman siya ng sistema o sa wakas may makakakita sa kanya. Diretso sa kariton, lumapit ang ahente ng estado, kita ang badge. Hindi siya nagmamadali, hindi galit, profesional. Sa wakas, may nagsuot ng Amerikana para sa kanya. Sino ang tumawag para sa inspeksyong ito, tanong niya. Itinaas ni Ricardo ang kamay. Kami po, sabi niya. At may ebidensya kami ng pangingikil at planadong peking inspeksyon. Hindi mapakali ang inspektor ng lungsod. Namutla ang lalaking may folder. Kahit ang pulis ay tila napagtantong maling panig ang sinuportahan niya. Nakatayo si Aling Maria, nanginginig, ngunit tuwid pa rin. Masakit ang kanyang mga tuhod. Kumakabog ang dibdib, ngunit hindi siya bumabagsak.
Matapos ang lahat ng taong tahimik na pagtitiis ng pagbabayad sa takot para lang pabayaan, naroon pa rin siya sa kanyang kanto, sa tabi ng kanyang kariton. Humarap ang ahente ng estado sa mga inspektor ng lungsod. Ipakita ninyo ang inyong pagkakakilanlan, utos niya. Inabot nila ang kanilang mga badge, hindi na matatag ang kanilang mga kamay. Tumingin ang ahente sa kariton sa mga taong naghihintay at sa huli kay Aling Maria. At tumingin siya pabalik, malabo ang paningin, nanginginig ang hininga. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, hindi na siya natatakot. Ginang, pinapayagan niyo po ba kaming suriin ang lahat ng bayaring ginawa ninyo para sa mga permit sa mga nagdaang taon? Tanong ng ahente ng estado. Binuka ni Aling Maria ang kanyang bibig at sa unang pagkakataon dumaloy ang katotohanan ng walang takot o paghingi ng paumanhin. Opo, sabi niya, nagbayad ako dahil kung hindi, binabantaan nila akong ipasasara. Palaging sinasabi iyon ni Rogelio. Ang kalsada na kanina pa maingay ay sumabog sa ingay. Si Mang Rogelio ang kumukuha ng pera sa kanya. Mga hinga ng gulat, bulungan at paratang ang lumipad sa hangin. Sa likuran sinubukan ni Mang Rogelio na isuot ang dati niyang mayabang ng ngiti. Ngunit hindi na ito bumagay. Nabibiyak na ang kanyang maskara. Huwag kayong mag-imbento, sigaw niya tinaasa ng boses. Tinutulungan ko lang siya sa mga papeles. Humakbang si Antonio, kalmado at malinaw, iniabot ang kanyang telepono sa ahente ng estado. Narito, sabi niya, mga mensahe, mga pangalan, mga petsa, mga voice recording. Sa isang voice note, malinaw ang banta. Kung hindi ka magbabayad ngayong buwan, re-raid din ka nila bukas. Hindi na tinag ang ahente ng estado. Ito ay pangingikil, sabi niya matalim at walang paligoy. Napalunok ang opisyal ng munisipyo. Yumuko ang lalaking may binder, tila umaasang ililigtas siya ng lupa. At saka dumating ang galaw na matagal nang kinatatakutan ni Aling Maria. Si Rogelio, ramdam ang lalong umiinit na ilaw sa kanya, ay sinubukang baligtarin ang kwento at itulak si Aling Maria sa ilalim ng bus. Humakbang siya pasulong at dramatikong itinuro ang kariton. Sandali, sigaw niya. Kung mag-iimbestiga kayo, tingnan niyo rin ang iba. Ang babaeng ito'y matagal nang may kakaiba. Tinago niya ang 3 nawawalang bata, hindi ba? Parang sampal ang tama ng mga salita. Bumagsak ang puso ni Aling Maria, tumahimik ang buong kalsada. Humarap ang ahente ng estado kay Rogelio, walang emosyon ang boses. Anong mga bata? Binuka ni Aling Maria ang bibig, ngunit wala siyang lakas. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Humakbang si Ricardo, hindi nanginginig ang kanyang tinig. Kami, sabi niya, lalong tumindi ang katahimikan. Lumapit sina Antonio at Francisco kay Aling Maria, pumwesto sa magkabilang gilid niya na parang mga panangga. Tahimik, matatag. Opisyal, patuloy ni Ricardo, taon na ang nakalipas, kinuha kami mula sa karitong ito, protective custody, at siya, itinuro niya si Rogelio, ang may pakana. May sumabog sa dibdib ni Aling Maria, hindi sakit, kundi paglaya. Ang salitang kami, iyon ang lahat. Ang mga nanonood ay nagsimulang magdugtong-dugtong ng kwento. Sila yon, bulong ng isang tao. Sila ang mga batang yon. Nagkunot ang noo ng ahente ng estado. May patunay ba kayo? Inabot ni Antonio ang ilalim ng kanyang damit at inilabas ang kuwintas. Isang simpleng kadena na may munting palawit. 3 magkakabit na singsing na metal. Pagkatapos ay inilabas ni Ricardo ang kanya at si Francisco rin, 3 magkatugmang palawit, 3 piraso ng kwentong matagal nang naghihintay ng wakas. Napuno ng luha ang mga mata ni Aling Maria, hindi na niya napigilan. Humarap si Ricardo sa kanya at sa unang pagkakataon nabasag ang kanyang tinig. Pinakain ninyo kami ng wala ng iba, sabi niya. Binigyan ninyo kami ng masisilungan. Pinrotektahan ninyo kami. Kayo ang pinakamalapit na naging pamilya namin. Hinawakan ni Aling Maria ang kanyang dibdib.
Ako. Gusto ko lang." Sinubukan niyang magsalita, ngunit nabasag ang boses niya. Hindi siya humagulgol. Umiyak siya sa paraang umiiyak ang mga taong matagal nang may pasan, tahimik, masakit. "Hinahanap ko kayo," bulong niya. "Ginawa ko ang lahat. Pero sinabi nilang hindi ako pamilya at naiwan akong wala kundi ang pagkawala ninyo." Ibinalik ni Francisco ang tingin sa lupa, pinipigilan ng sarili niyang luha. "Pinaghiwalay kami sandali," sabi niya, "pero nagkita-kita rin kami at may ipinangako kami na babalikan namin kayo." Tahimik ang kalsada, wala nang bulungan, wala nang paghusga, nakikinig na ang mga tao. Si Rogelio, habang nakikitang gumuho ang lahat, ay sinubukang baluktutin muli ang kwento. "Kwento lang yan," sigaw niya. "Kahit sino pwedeng mag-imbento niyan." Itinaas ng ahente ng estado ang kamay. "Sapat na," sabi niya. "Mayroon kaming mga voice message, tala sa bangko, mga saksi, at patunay ng sinadyang manipulasyon." Humarap siya kay Rogelio. "Kayo ay inaaresto sa kasong pangingikil at panlilinlang." Nanigas si Rogelio, saka nagsimulang magpaliwanag nang wala sa hulog. Sandali, kilala niyo ako." Sigaw niya, tumitingin sa mga inspektor. "May koneksyon ako." Ngunit walang sumagip sa kanya. Kahit isa, humakbang ang pulis at kinabitan siya ng posas. At sa sandaling iyon, may parang hustisya sa hangin. Ang lalaking nabuhay sa pananakot, ngayon ay mukhang lubos na takot. Sumipa si Rogelio, sumigaw, humingi ng kausap na mas mataas. Ngunit wala nang nakinig dahil ang kapangyarihan ni Rogelio ay laging nakasalalay sa iisang bagay, katahimikan. At ngayong araw nabasag ang katahimikan. Pinanood ni Aling Maria ang pagdadala sa kanya palayo. Wala siyang naramdamang tuwa, paglaya ang kanyang naramdaman, isang habang buhay. Marahang humarap sa kanya ang ahente ng estado. "Ginang, ligtas ang inyong kariton habang iniimbestigahan namin ito. Walang magsasara nito. At kung nais ninyong magsampa ng formal na reklamo tungkol sa mga bayarin, tutulungan namin kayo." Tumango si Aling Maria, gasgas ang boses, ngunit matatag. "Opo," sabi niya, "wala nang takot." Hinawakan ni Ricardo ang kanyang kamay. Malinis, maayos ang kanyang kamay, mainit at matatag sa ibabaw ng kanyang magaspang at may kalyo. Matalim ang kaibahan, ngunit napakaganda. Hinding-hindi na kayo mabubuhay sa takot," sabi niya. Sa paligid nila nagsimulang pumalakpak ang mga tao. Sa una, iilan lang. Pagkatapos, dumami. Hindi para sa mga Tesla, hindi para sa mga Amerikana, kundi para sa kanya, para kay Aling Maria, ang matandang babaeng nagpakain sa mga batang gutom at nanindigan ng subukang burahin siya ng mundo. Hindi lang ito tungkol sa hustisya, ito ay tungkol sa makitang tuluyang bumagsak ang isang mapang-abuso at sa wakas magsara ang isang sugat. At nang humupa na ang ingay ng karamihan at muling huminga ang kalsada, yumuko si Ricardo palapit sa kanya. Marahan ang kanyang tinig, parang muli siyang bata. "Lola," bulong niya, "bumalik na po kami." Tumingin si Aling Maria sa kanya. At sa sandaling iyon, sa wakas ay pinayagan ng kanyang puso ang sarili nitong maniwala. Ngumiti si Ricardo, may luha sa mata. "Ako po ito," marahan niyang sabi. Pagkatapos ay humarap siya sa ikalawang kapatid. "Antonio," sabi niya. Dahan-dahang tumango si Antonio, kumikislap ang mga mata. "Opo, Aling ako po si Antonio." Pagkatapos, sabay nilang tiningnan ang ikatlo. Nanatiling matatag si Francisco gaya ng dati, ngunit nabasag ang kanyang tinig nang magsalita. "Opo, Lola," sabi niya. Pumikit si Aling Maria sandali. Umangat ang kanyang dibdib sa kabumaba at sa isang tahimik na paghinga, pinakawalan niya ang lahat ng matagal niyang kinikimkim. "Salamat," bulong niya. "Salamat sa Diyos." Mahinahon siyang niyakap ng tatlo na parang may hawak na banal. Nararamdaman niya ang banayad na bigat ng kanilang mga bisig na amoy ang mahal nilang pabango. At sa ilalim nito, parang isang lumang alaala na bumabalik.
Naamoy niya ang amoy ng malinis na sabon. At doon sa gitna ng kalsada, gumaling ang isa sa kanyang pinakamatandang sugat. Ngunit may isa pang sugat na nanatili, si Marcelo, ang kanyang anak. Napansin ni Ricardo ang pagbabago sa kanyang mukha. Aling maingat niyang sabi, may isa pa pong bagay, isang bagay na karapat dapat niyo pong malaman. Nanigas ang katawan ni Aling Maria. Ano yon? Tanong niya na huminga ng malalim si Antonio. Matagal na po nung palipat-lipat pa kami. May isang lalaking tumulong sa amin sa isang terminal ng bus. Pinakain niya kami ng tinapay. Sinabi niyang hanapin namin ang isang babaeng may kariton ng pagkain at ibinigay niya ang pangalan ninyo. Tumingin siya sa kanya. Maria. Napatili si Aling Maria. Sino siya? Tanong niya. Ibinaling ni Francisco ang kanyang tinig pababa. Marcelo ang pangalan niya. Huminto ang oras. Mahigpit na hinawakan ni Aling Maria ang kanyang tapis. Hindi bulong niya. Anak ko? Tumango si Ricardo, muling nabasa ang kanyang mga mata. Nakita namin siya makalipas ang ilang taon, sabi niya. May sakit na siya pero sinabi niyang alam niyang hinahanap niyo siya. Pinagsisihan niyang umalis siya at sinabi niyang gusto niyang bumalik balang araw. Nabasag ang boses ni Aling Maria nang itanong niya ang tanong na kinatakutan niyang itanong sa loob ng maraming dekada. Buhay pa ba siya? Dahan-dahang umiling si Antonio. Hindi na po, Aling wala na siya. Pero namatay siyang alam na mahal niyo siya at ipinakiusap niya sa amin kung sakaling matagpuan namin kayo na sabihin ang totoo at magpasalamat dahil hindi kayo nagbago. Dahil palagi kayong mabuting tao. Umiyak si Aling Maria, hindi malakas kundi tahimik, nanginginig ang uri ng iyak na parang ulan at sa mga luhang iyon tuluyang natunaw ang huling hibla ng sakit. Ang kawalan ng katiyakan ay nawala na sa wakas. Muling niyakap siya ni Ricardo. Hindi po nasayang ang buhay niyo sa pagiging mabuti, sabi niya. Iniligtas niyo ito, iniligtas niyo kami. Lumipas ang mga araw na natili ang kariton sa kanto, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil iyon ang pagkatao niya. Hindi siya dinala ng 3 sa isang marangyang mansyon. Sa halip, inayos nila ang kanyang munting apartment, naglagay ng mga kamera, inayos ang lahat at ginawang ligtas. Inayos din nila ang kariton, hindi para burahin ang nakaraan, kundi parangalan ito. Lahat ay legal na ngayon, malinis, at protektado. Nagtayo pa sila ng isang maliit na community garden sa malapit. Doon, pumupunta ang mga bata pagkatapos ng klase upang magtanim ng gulay, magdilig ng lupa at matutunan kung ano ang ibig sabihin ng magpalago ng isang bagay ng may pagmamahal. Lahat upang parangalan ang kanyang kabutihan at maiwasang may iba pang batang mapag-iwanan. Hinarap ni Mang Rogelio ang mga kasong kriminal, inimbestigahan ang mga inspektor at ang kapitbahayan ay may natutunan sa wakas, isang aral na madalas lang matutunan kapag huli na ang lahat, na ang pang-aabuso ay hindi natitigil hanggat hindi nababasag ang katahimikan at na ang tunay na kapangyarihan ay ang pagpiling magprotekta, hindi manupil. Isang tahimik na hapon, muling tumayo si Aling Maria sa likod ng kanyang kariton. Mainit ang grill, kumukulo ang sabaw. At ang kanyang mga kamay ay mas kaunti nang nanginginig. Sa harap niya sa 3 bangkito, nakaupo sina Ricardo, Antonio at Francisco, gaya ng dati. Ano ang orderin niyo ngayon? Tanong niya. Hindi na takot ang nanginginig sa kanyang tinig. Ito ay tinig ng tahanan, ngumiti si Ricardo. Kahit ano po, Lola, sabi niya. At sa sandaling iyon, may isang simple ngunit malalim na bagay ang naunawaan ni Aling Maria. Minsan, ang pagsasalo sa pagkain ay hindi lang pumupuno ng sikmura. Binubuo rin nito muli ang isang pamilya.